Dominant Protector. Credit to the author. 3,221-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ganito, sinasabi dito na ang first grade weapons ay para sa mga golden class practitioner, at ang second grade weapons ay para sa mystic class practitioners, so on and so forth. Huminto si Terence dito at nagpatuloy, ang gusto kong malaman ay, sa alam natin, hindi ba ang Sky Class Masters lang ang maaaring gumamit ng God Weapons? Ang Golden, Mystic, at Earth Class Masters ay walang anumang armas na magagamit nila. Oh, boss, wala ka bang alam dito? Matapos marinig ni Jepoy ang tanong ni Terence, siya ay labis na naguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit itatanong ni Terence ang tanong na ito. What's wrong? Alam ba ng lahat ang tungkol dito? Kumurap si Terence, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Jepoy, hindi mo alam na isa akong maluwag na magsasaka. Ni hindi ko alam ang mga bagay na ito na alam ng lahat. Oo. Narinig ni Jepoy ang mga salita ni Terence at agad niyang naalala ang pagkakakilanlan ni Terence. I'm sorry, boss. Hindi ko sinasadyang pagtawanan ka. Akala ko talaga alam mo ang tungkol dito. Okay lang, alam ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Casual na sabi ni Terence. Sa totoo lang, napakasimple. Sa katunayan, matagal na ang nakalipas, ang lahat ng mga magsasaka ay may mga banal na sandata, tulad ng dilaw, itim, at antas ng lupa, ngunit ang kalidad ng mga banal na sandata ng mga taong ito ay malinaw na hindi kasing ganda ng mga sandata ng langit na antas. Tulad ng unang grado at ikalawang gradong kaldero, ang mga bagay na ito ay may habang buhay. Ipinaliwanag ni Jepoy, ang propesyon ng panday ay nawala ng mahabang panahon, at hindi na muling nagpakita ang manghuhuwad. Ang mga banal na sandata na ginamit ng Golden, Mystic, at maging ng Earth Class Masters ay karaniwang nasira at lumubog sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ang natitira na lamang ngayon ay ilang napakagandang kalidad na mga sandata ng langit grade. Napakahalaga ngayon. Kung tungkol sa mga sandata sa lupa, maaari kang makakita ng ilang mga nasira na labi sa mga treasure vault ng ilang mga sekta, ngunit hindi na magagamit ang mga ito. So ganyan yan. Biglang naunawaan ni Terence kaya maaaring gumamit ng mga armas ang mga practitioner, ngunit kung wala ang mga palsipikado at palsipikado, hindi na magagamit ng Golden, Mystic, at Earth Class Masters ang kanilang mga armas. Ang antas ng langit ng mga banal na sandata ay napanatili hanggang ngayon dahil ang mga ito ay may mas mahusay na kalidad. Siyempre, tanging ang mga mas mahusay ang kalidad ang napanatili. Karamihan sa kanila ay nasira. Jepoy, kung gayon, halimbawa, anong grado ang isang sinaunang banal na sandata? Anong uri ng cultivator ito? Tanong ni Terence. Isang sinaunang artifact. Ang ganitong uri ng makajos na sandata ay maaaring gamitin ng mga Sky Class Masters, ngunit sinasabi na kahit ang mga master ng landas sa langit ay magagamit ito. Tulad ng para sa replika, maaari lamang itong gamitin ng Sky Class Masters. Hindi nito kayang tiisin ang lakas ng totoong chi ng isang master ng landas sa langit. Siyempre, lahat ito ay mga alamat, at hindi ko pa ito nakikita noon. Paliwanag ni Jepoy. Alam ko, Jepoy. Kumusta ang pamilyahan? Tumango si Terence. Medyo maganda. Tapos na ang house sale. Naaga na natin ang kanilang teritoryo at pamana. Wala silang gaanong pera, ngunit mayroon silang ilang mga kayamanan. Matapos silang pagsamahin sa treasury ng pamilyahan natin, ang bahay-han ay hindi mahina sa lahat ng mga nakatagong bahay. By the way, masayang sabi ni Jepoy, sabi ni Lolo na maaari kang pumunta at pumili ng mga bagay na ito kapag may oras ka. Tingnan kung mayroon kang anumang magagamit mo. Mayroon lang akong ilang bagay na magagamit ko, alam mo na. Hindi talaga ako interesado sa iba, you guys can keep them for yourselves. Terence smiled. Ayos lang yon. Boss, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Jepoy.
Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Terence ang hindi kumpletong scroll ng landas ng pag-aayos ng artifact sa kanyang kamay at bumantong hininga. Ayon sa klasifikasyon, ang Grade 1 cauldrons ay itinuturing din na Grade 1 Divine Weapons, Grade 2 cauldrons ay Grade 2 Divine Weapons, at iba pa. Tulad ng para sa Shenlong Cauldron, ito ay isang sinaunang banal na sandata. Kung ito ang kaso, kahit na ang isang langit grade repair master ay mahihirapang ayusin ito. Ang bagay na ito ay dapat na isang grade 5 na banal na sandata, tama ba? Si Terence ay hindi pa first class golden class repair master, at hindi makatotohanan para sa kanya na ayusin ang Shenlong Cauldron. Huwag na nating pag-usapan kung maaaring maging tier 4 sky repair master si Terence. Kahit na gawin niya, malamang na hindi niya maaayos ang Shenlong Cauldron. Sa hitsura nito, kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng isa mula sa Sky Elixir Sect. Inilagay din ni Terence ang hindi kumpletong dami ng landas ng pag-aayos ng artifact sa espasyo ng Jade. Marami siyang dapat gawin kamakailan, kaya nakatuon siya sa pagsasanay. Tulad ng para sa pag-aayos ng artifact, wala pa siyang mga banal na sandata na kailangang ayusin, kaya hindi niya kailangang sayangin ang kanyang enerhiya dito. Titingnan niya ito kapag may libreng oras siya. Sa katunayan, iniisip ni Terence kung maaari niyang hayaan si Jenny na malaman ito. Makakaisip kaya siya ng scientific supplement. Kung makakabawi siya sa siyentipikong paraan, hindi na niya ito kailangang matutunan mismo. Maging si Terence ay natutuwa ang ideyang iyon, lalo siyang umaasa sa batang babae. Ngayon ang araw na dinala ni Terence sina Zyrene at Sheena sa orphanage sa Starfield. Nakagawa na si Terence ng mga plano kasama sina Akira at Ken na dalhin ang dalawang celebrity sa orphanage para sa rehearsal. Malaki ang pinagbago ng orphanage. Bagamat lumipat ito sa mga suburb, ang orphanage ay may sariling paaralan at auditorium. Ang auditorium ay itinayo upang pagyamanin ang pag-aaral ng buhay ng mga ulila. May mga party, art festival, at pelikula dito. Ito ang venue para sa donation drive, at ang stadium malapit sa hall ay isang lugar para sa mga ulila na mag-ehersisyo at magdaos ng sports meeting, ngunit maaaring magdaos ng konsyerto. Bagamat mukhang maluho ang mga pasilidad na ito, dahil gusto ni Akira na magtayo ng top-tier charity base, pinahintulutan na siya ni Terence. Sa katunayan, hindi kailangan ni Terence ng maraming pera. Kailangan lang niya ng sapat na pera para magamit. May dalawang dahilan kung bakit niya naibigay ang karamihan sa kanyang pera kay Akira. Ang isa ay dahil sa pagkakakilanlan niya bilang lalaking magnanakaw, at ang isa ay mas mahalaga. Sinabi ni Terence sa publiko na siya ay ulila rin, ngunit iyon ay isa lamang bahagi ng dahilan. Ang mas malalim na dahilan ay dahil sa matandang Linford na nag-donate ng lahat ng kanyang gantimpala para sa bawat misyon na natapos niya sa kawang gawa. Bilang kanyang ampon na apo, minana ni Terence ang kagustuhan ng matandang Linford at nag-donate din ng kanyang sariling kita. 3,222. Sa totoo lang, ang Panginoon ni Terence ay may hindi maisip na kayamanan, at hindi niya kailangang kumita ng pera. Kaya lang wala ang amo niya, at ayaw niyang humiram ng pera sa kanya, kaya nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Siyempre, hindi sinabi ni Terence kahit kanino ang tungkol dito. Naisip lang nina Fatty Boy at Jasmine na nag-donate sila dahil nagustuhan nila ito. Hindi nila alam ang mas malalim na dahilan. Ngunit hindi yun mahalaga, at hindi binalak ni Terence na sabihin sa kanya. Tumingin si Akira sa lalaking tumulong sa kanya ng husto, at ang puso niya ay napuno ng emosyon. Pakiramdam niya ay nagdadalang tao siya sa isang babae, at hindi niya makakasama si Terence, ngunit hindi niya napigilan ang tukso ng pera mula sa kanya ng paulit-ulit. Minsan, iniisip ni Akira na siya ay talagang masama. Kinuha niya ang napakaraming pera ni Terence, ngunit naisip ba niya na si Terence ay isang tanga? Kapareho ba siya ng mga magnanakaw ng wallet na ninakaw niya noon? Siyempre, iba ito. Si Akira ay hindi isang walang pusong tao, ngunit para sa kapakanan ng ampunan at mga bata, mas gugustuhin ni Akira na parusahan ni Terence sa hinaharap. Kahit napatayin siya, tatanggapin ito ni Akira. Natural na hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Akira. Tumingin siya kay Akira at nakita niyang suot pa rin nito ang damit na una niyang nakilala.
Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Napakayaman ngayon ng orphanage, ngunit ganito pa rin ang pananamit ni Akira. Halata namang hindi siya gumastos ni isang sentimo ng donasyon sa kanya. Dahil dito, labis na hinangaan ni Terence ang babaeng ito. Ito rin ang dahilan kung bakit si Terence, bilang isang lalaking magnanakaw, ay unti-unting nahulog kay Akira siya ay isang malakas na babae. Siyempre, hindi pinansin ni Terence ang saloobin ni Akira sa kanya basta't alam niya ang totoo. Kung hindi niya alam na siya ay isang lalaking magnanakaw, hindi magiging ganoon ka-focus si Terence sa pag-donate sa orphanage ni Akira. Bagamat ang matandang Linford ay nag-donate rin, si Terence ay maaaring mag-donate na lamang sa ibang mga orphanage o charity organization. Akira, if you have the chance, you should buy some clothes for yourself. You don't have to wear very good, but you don't have to be so shabby. At least manager ka ng orphanage. Kung magsusuot ka ng mga ganyang damit, hindi magiging madali para sa iyo na makakuha ng sponsors in the future. Sabi ni Terence. Wala akong pera, at binibili mo ito para sa akin. Nais ni Akira na makatipid hanggat kaya niya, ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, naging mga salita ang mga ito na maaaring hindi maunawaan. Medyo nanlumo si Akira. Hindi ba siya marunong magsalita ng maayos? Hindi ba siya nagpaparamdam kay Terence? Gaya ng inaasahan, kumurap si Terence. That's fine. Paano ba naman ito, ihahatid na kita mamaya para bumili ng damit? Bukas na ang official day ng charity event at concert. Hindi ka naman nakakapag-usap sa stage sa ganitong outfit, di ba? Gusto siyang tanggihan ni Akira, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence, naramdaman niyang may mali. She was speaking in behalf of the orphanage tomorrow, parang hindi tama na magbihis ng napakasama. Maiintindihan ng mga nakakaalam na talagang gustong makatipid ni Akira, ngunit ang mga hindi nakakaalam ay mag-iisip na si Akira ay naglalagay ng isang palabas, na magpapasaya sa mga donor. Kung tutuusin, ang skyscraper, ang bulwagan, at ang stadium ay napaka-grand, ngunit si Akira ay ang manager ng isang charity organization, nakasuot ng punit-punit at punit-punit na damit. Kung hindi ito palabas, ano? At kaya, nag-alinlangan si Akira. Ayaw niyang pumayag, pero masama ang pakiramdam niya sa paggastos ng pera. Kung papayag siya, kailangan niyang mapalapit kay Terence, na naging dahilan para mahirapan ang isang kuripot na babae tulad ni Akira. Sa huli, siya ang nagpasya. Siya ay isang masamang babae pa rin, kaya maaaring isipin ni Terence kung ano ang gusto niya. Sige, sinabi mo. Tumanggo si Akira. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na papayag talaga si Akira dito. Hindi ba't palagi siyang iniiwasan ng babaeng ito? Bakit nagbago ang isip niya ngayon? Ngunit hindi talaga makapagtanong si Terence sa harap ng napakaraming tao. Tumanggo lang siya bilang pagsang-ayon. Nga pala, nasaan ang matandang principal? Lumingon-lingon si Terence, at bukod kay Ken, walang bakas ng Dean. Natural lang para sa Dean na magpakita sa isang bagay na kasing laki nito. Pagkatapos ng lahat, sina Zyrene at Sheena ay mga kilalang tao, at narito sila upang tumulong sa orphanage. Bilang Dean, walang paraan na maiiwasan niya sila, tama ba? Masama ang pakiramdam ng matandang principal, kaya nagpapahinga siya sa kwarto niya. Na-curious si Akira kung bakit wala ang Dean Concerto siya sa konsyerto at kawang-gawa para sa ilang kadahilanan, ngunit ngayon, bigla niyang sinabi na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Oh! Anong problema ng principal? Kailangan mo ba akong puntahan at tingnan? Tanong ni Terence, medyo nag-aalala. Hindi ko alam. Bakit hindi na lang tayo pumunta at tingnan? Nagtataka rin si Akira sa kalagayan ng Dean. Si Terence ay isang doktor at ito ay isang magandang bagay para sa kanya na makita ang Dean. Kung gayon ay umalis na tayo. Kumaway si Terence sa sasakyan sa likuran nila, senyales na bumaba sina Zyrene at Sheena. Mga celebrity ang dalawa, at hindi agad bumaba ng sasakyan. Plano nilang dalhin ang sasakyan sa hall at stadium para mag-practice. Kung tutuusin, maraming mga lugar na ginagawa sa bahay ampunan, at mayroong maraming mga tagalabas. Kung magpapakita ang dalawang celebrity, maaakit nito ang atensyon ng mga manggagawa, at magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Pupunta tayo sa principal.
Direkta ka bang magre-rehearse o gusto mong sumama sa akin? Kung diretso ka, susundan ka ni Ken. Kung hindi ka pupunta, pupuntahan natin ang matandang principal. May sakit ang principal niya. Pagkatapos ay sasama kami sa iyo upang makita ang matandang principal. Si Zyrene ay isang mabait na tao. Nabalitaan niyang may sakit ang matandang punong guro ng ampunan, at dahil alam niya, tiyak na pupunta siya at titingnan. At kaya, dinala ni Terence sina Akira at Ken sa kotse. Kotse yun ni Sanford, kaya napakalawak. Hindi naramdaman ni Akira at Ken na masikip sa sasakyan. Hindi na nakilala ni Terence ang orphanage, kaya kinailangan niyang umasa kay Ken para manguna. Lumiko ng ilang liko si Sanford at sa wakas ay huminto sa harap ng isang gusali ng dormitoryo. Nakapunta na si Terence sa dormitoryong gusaling ito noon, ngunit ibang-iba ito sa dati. Ang iilan sa kanila ay bumaba sa sasakyan at pumasok sa gusali ng dormitoryo. Nakarating sila sa pintuan ng silid ng matandang principal. Kumatok si Akira sa pinto, at ang boses ng Dean ay nagmula sa loob, "Sino ito?" "Si Akira ba?" "Ako po, Master," sabi ni Akira. Ang Dean ay hindi nagbabantay at binuksan ang pinto upang makita si Terence at ang iba pa na nakatayo doon. Gayunpaman, hindi makatutuhanang isara ang pinto ngayon. Bagamat medyo wala siyang magawa, ang tanging nasabi niya lang ay, "Mr. Terence, nandito ka na." Ito ba ang mga bituin na sina Zyrene at Sheena? "May sakit ako, kaya hindi ako pumunta para i-welcome ka ng personal. Patawarin mo sana ako." 3,223. Hindi nagsisinungaling ang matandang principal. May mali talaga sa katawan niya at pakiramdam niya ay wala na siyang masyadong oras. Hindi man niya masabi na mamamatay siya kaagad, 1 o 2 taon na lang. Masyadong matindi ang mga pinsalang natamo niya noong bata pa siya. Matapos siyang masugitan, pinilit niya ang kanyang sarili na magtanim at ang kanyang mga meridian ay palaging nasa isang nasirang estado. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglilinang. Sa ganitong paraan, kahit na nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang lakas, naging sanhi din ito ng labis na karga ng kanyang mga meridian. Ito ay nagpabilis sa pagtanda ng matandang punong guro at ang kanyang mga function ng katawan ay pumasok sa katandaan ng maaga. Kaya naman, hindi nagsinungaling ang matandang principal. Terence. Sa kabilang banda, laking gulat niya nang makita niya ang Dean. Ito ay dahil ang matandang principal ay mukhang mas matanda kaysa sa huling pagkikita nila. Noong nakaraan, bagamat matanda na rin siya, ang kanyang espiritu ay masigla at masigla. Pero ngayon, parang nasa huling taon na siya. Kumunat ang noo ni Terence at mabilis na nagtanong, "Old principal, I heard you were sick. What's going on? You don't look well." "Matandang punong guro, narinig kong may sakit ka. Ano ang nangyayari? Hindi ka maganda." "Wala lang, isang matandang sakit lang." Ngumiti ang Dean, halatang ayaw makipag-usap ng sobra kay Terence. Gusto lang niyang paalisin sila, "I'll be fine after I rest." Malinaw ang sinabi ng Dean, gusto niyang magpahinga, at hanggat hindi tanga si Terence at ang iba pa, masasabi nilang pinapaalis sila ng Dean. Walang balak umalis si Terence. Pumasok siya sa silid ng Dean at nag-isip sandali, "Old principal, hayaan mo akong hanapin ka." Sa katunayan, noong nagpapagaling siya kay Boss Bale, tinanong siya ni Akira ng katulad na tanong na hinihiling sa kanya na iligtas ang amo ni Akira. Ngunit sa oras na iyon, si Terence ay nagkaroon ng maraming pag-aalala dahil hindi siya malakas sa oras na iyon. Natatakot siya na kung pagalingin niya ang amo ni Akira, aanyayahan niya ang paghihiganti ng mga kaaway ng amo ni Akira. Pagkatapos ng lahat, narinig ni Terence na ang master ni Akira ay Mystic Class o kahit na Earth Class, kaya ang taong nanakit sa kanya ay dapat na hindi bababa sa Earth Class o Sky Class. Si Terence ay walang kalaban-laban para sa kaaway na iyon sa oras na iyon. Ngunit iba na ngayon naroon ang pangalan ni Terence, at may mga chismis pa sa mga sinaunang sekta na kaya niyang patayin ang Sky Class late phase peak sa ilang segundo. Sa ganoong klase ng kapangyarihan, sinong maglalakas loob na manggulo sa kanya? Maliban na lang kung ayaw nilang mabuhay at gustong mamatay.
Kaya ngayong gumaling na ang sugat ng Dean, ayon sa teorya, hindi maghiganti ang kalaban, hindi na siya maglalakas loob na lumapit at gumawa ng gulo para sa Dean pagkatapos malaman na si Terence ang nagpagaling sa kanya. Maging ang pang-araw-araw na sekta at ang pamilyang Dorian ay nawala ng walang bakas, may mag-iisip pa kaya na mas malakas sila kaysa sa kanila. Ito ay malinaw na imposible. Nagulat si Akira. Nakiusap na siya kay Terence na gamutin ang mga sugat ng Dean noon, ngunit tinalikuran lang siya ni Terence. Ano ang mali kay Terence ngayon? Nagbago. Bakit kailangan niyang gamutin ang mga sugat ng matandang principal? Dahil ba sa pumayag siyang tanggapin ang damit ni Terence kaya hindi niya ito naintindihan bilang girlfriend niya? Oo, dapat ganoon ang kaso. Bakit pa magiging aktibo si Terence? Sa isiping iyon, nalungkot si Akira. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit naalala niya na maaaring gumaling ang mga sugat ng Dean, kaya ano ito? Whatever, susundan lang niya si Terence. Ang matandang punong guro ay ang kanyang Panginoon at siya ang nagpalaki sa kanya. Kailangan niyang gantihan siya. Si Akira ay nabubuhay para sa iba sa nakalipas na 10 taon, hindi niya kailanman inisip ang sarili. Sa wakas ay nakilala niya ang lalaking magnanakaw, ngunit hindi niya mapili ang kanyang mahal. Si Akira ay hindi nagsisi, siya ay ganoong uri ng tao. Terence, nagpaplano ka bang tumulong sa pagpapagaling ni Master? Tanong ni Akira, na naging imposible para kay Terence na tumanggi. Tingnan muna natin. Tumanggo si Terence. Kung gayon, pinagaling mo ang Dean, ako. Magpapasalamat ako sa iyo. Gustong sabihin ni Akira na makikinig siya kay Terence, ngunit hindi niya ito masabi. Paano kung hindi ganoon ang sinadya ni Terence? Bagamat naramdaman ni Akira na hindi maaaring hindi ganoon ang ibig sabihin ni Terence, sinabi pa rin niya ito nang hindi maliwanag. Si Terence ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Dean. Nang makita ang walang pakialam na mukha ni Terence, medyo nasaraan ang loob si Akira. Wala na ba siyang pakialam sa kanya kung pumayag siya sa kanyang kahilingan? Nakaramdam muli ng panlulumo si Akira. Nagsalubong ang kilay ni Zyrene habang nakatingin sa ulo ng orphanage. Pakiramdam niya ay ang pinuno ng orphanage ay isang taong mula sa kanyang alaala, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Ang pakiramdam ng pagiging pamilyar na ito ay nagtulak kay Zyrene na malaman ito, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Gayunpaman, habang mas naging ganito, mas naging curious si Zyrene. Kung tutuusin, kapag ang isang tao ay nakakita ng isang pamilyar na mukha, lagi nilang guguluhin ang kanilang mga utak upang isipin ang tungkol sa background ng tao. Kahit na hindi nila maisip ito, patuloy nilang iniisip ito. Ang sakit ng ulo ko. Biglang sumakit ang ulo ni Zyrene. Ang sakit ay nagmula sa kung saan, at ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Buti na lang at hindi siya naglagay ng kahit anong makeup, baka masira ang makeup niya. Susuriin na sana ni Terence ang mga sugat ng Dean nang marinig niya ang daing ni Zyrene. Napatalon siya sa gulat. Magaling si Zyrene sa bahay sa loob ng maraming araw, bakit sumakit ang ulo niya nang umalis siya ng bahay? Pero hindi siya nang ahas na maging slow after all, guest si Zyrene na inimbitahan niya sa charity show. Mabilis siyang humingi ng tawad, matandang punong guro, titingnan ko muna siya, mangyaring maghintay ng sandali. Sige, bilasan mo at tingnan mo siya. Anong problema niya? Wala nang pakialam ang principal sa kanyang sariling kalusugan, kilalang kilala niya ang kanyang katawan, ito ay bunga ng mga pinsalang natamo niya noong bata pa siya, hindi siya mamamatay ng ilang sandali. Si Zyrene, sa kabilang banda, ay may matinding sakit ng ulo, at nag-alala ito sa punong guro. Nakita ni Terence ang gulat sa mga mata ng principal at medyo nalito. Bakit bigla siyang nag-alala kay Zyrene? Ngunit siya ay isang bisita ng ampunan, at siya ay nagkakaroon ng sakit ng ulo sa ampunan. Siguradong mag-aalaga sa kanya ang principal, tama ba? Inilabas na ni Sheena ang painkiller para gamitin ni Zyrene, ngunit winagiway ni Terence ang kanyang kamay at minasahe ang kanyang noo at dibdib na pinapawi ang kanyang sakit ng ulo.
Bagaman ang potion na ito ay walang anumang side effect, magkakaroon ka ng resistensya dito pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya huwag mong gamitin kung kaya mo. Laking gulat ni Sheena nang makitang pinagaling ni Terence si Zyrene sa dalawang galaw, ngunit mas kumpiyansa si Akira na kayang gamutin ni Terence ang mga sugat ng Dean. 3,224. Zyrene, what's wrong? Bakit biglang sumakit ang ulo mo? Tanong ni Terence, nalilito. Hindi ko alam, baka nagamit ko ng sobra ang utak ko. Umiling si Zyrene. Naisip niya na parang pamilyar ang principal, at hindi niya maiwasang isipin na baka nag-trigger ito ng alaala mula sa kanyang pagkabata at naging sanhi ng pananakit ng ulo, ngunit ayaw niyang sumuko. Principal, May. Nagkita na ba tayo dati? Nanlamig ang mukha ng principal habang nakatingala kay Zyrene. Nakita mo na siya. Miss Moon, nakapunta ka na ba sa orphanage? Hindi, pero parang pamilyar ka. I think I've seen him somewhere before, but I can't remember. Sabi ni Zyrene. Ganun ba? Hindi na itinuloy ng Dean ang topic. Mr. Terence, ayos lang ako. Bakit hindi mo isama si Miss Moon at Miss Cheng para mag-practice? Huwag ipagpaliban ang mga importanteng bagay bukas. Hindi na kailangan ng patagilan. Nag-rehearse na kami sa bahay. Nagfa-familiarize lang kami sa venue ngayon. Manunood na lang kami. Terence, bakit hindi mo tingnan ang Dean? Ikinaway ni Zyrene ang kanyang kamay. Oo. Tumango si Terence at umupo sa tabi ng Dean. Hinawakan niya ang braso niya at kinuha ang palso nito. Ang Dean ay walang magawa at hinayaan si Terence na magsagawa ng pagsusuri. Pagkatapos ng lahat, ginagawa ito ni Terence dahil sa kabaitan, ano ang masasabi niya? Itataas lang niya ang mga hinala ni Terence kung sasabihin pa niya. Terence, kumusta ang aking Panginoon? Nakita ni Akira na walang sinabi si Terence at hindi niya maiwasang magtanong. Siya ay malubhang nasugatan, Terence frowned, sa hitsura nito, ang Dean ay aalis sa loob ng 1 o 2 taon. Ah! Totoo ba yon? Terence, anong pinagsasabi mo? Napatalon si Akira sa gulat. Medyo nagulat si Dean. Alam niya na ang mga medikal na kasanayan ni Terence ay napakahusay, ngunit paano niya nalaman ang lahat ng ito sa isang simpleng pagsusuri lamang? Hindi ba ito masyadong mahiwaga? Alam ng Dean ang tungkol sa kanya, at kinalkula niya ang rate ng kanyang pagtanda bakit hindi siya magugulat kapag sinabi ito ni Terence ng malakas. Tama si Mr. Terence, mawawala talaga ako sa loob ng 1 o 2 taon. Bumantong hininga ang Dean, gusto kong ilihim ito sandali, ngunit dahil nakita na ito ni Mr. Terence, sasabihin ko na sa iyo ngayon. Dean. Namula ang mga mata ni Akira. Si Terence ay isang makajos na doktor, ngunit hindi niya mababago ang kanyang kapalaran, hindi ba? Kaya nang sabihin ng principal ang mga katagang iyon, naisip talaga ni Akira na iiwan siya ng principal. Nakaramdam siya ng kilabot at saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi napigilan ni Zyrene at Sheena na tumahimik. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng ganoong bagay pagdating nila. Bagamat normal lang sa mga tao na mawalay sa isa't isa sa buhay at kamatayan, walang makakadama ng kasiyahan kapag nakatagpo sila ng ganoong bagay. Lalo na si Zyrene medyo nalungkot siya nang mabalitaan niyang 1 o 2 taon na lang ang natitira sa principal. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroon siyang espesyal na pakiramdam sa matandang principal na ito na hindi pa niya nakilala noon malapit na siyang mamatay, at malulungkot din siya. Matandang punong guro, ang iyong karamdaman ay sanhi ng mga meridian na nasugatan sa iyong mga unang taon. Nang maglaon upang linangin, pilit mong inatake ang iyong mga meridian. Bagamat mayroon kang bahagi ng iyong lakas, ang hindi nasaktan na bahagi ng iyong mga meridian ay hindi nakayanan ang gayong malakas na tunay na enerhiya at nagkasakit. Ngayon, hindi na ito makakatagal pa at patungo na sa pagbaba. Sabi ni Terence. Not bad, Mr. Terence, isa ka talagang miracle doctor. Tumango ang Dean, puno ng paghanga sa mga kasanayang medikal ni Terence. Masyado kang nag-effort. I know my body.
It's not as simple as an ordinary illness, so you don't have to be so troubled. Principal, sinabi ko sa iyo na tawagin mo na lang akong Terence, hindi mo kailangang maging magalang. Winagiway ni Terence ang kanyang kamay, plus, hindi mahirap para sa akin na pagalingin ka. Magsisimula na ba tayo ngayon? Hindi ba mahirap? Nagulat ang Dean sa sinabi ni Terence, maaari kitang tawaging Terence, pero pinagaling mo na ako. Talaga. Narinig ni Akira ang paliwanag ni Terence sa sanhi ng pagkakasakit ng Dean at hindi na siya nalungkot. Alam niya na ang problema ni Boss Bale ay kapareho ng problema ng Dean, at dahil ito ay sanhi ng mga nasirang Meridian, tiyak na magkakaroon ng paraan si Terence para iligtas siya. Bukod pa rito, alam niya na si Terence ay isang tao sa kanyang salita hindi siya magsasabi ng anumang bagay na hindi siya kumpiyansa. Kung sinabi niyang kaya niya itong gamutin, kaya niya talaga. Sa isiping iyon, naging excited si Akira, Dean, kung sinabi ni Terence iyan, ibig sabihin may tiwala siya. Oh! Ang mata ng matandang principal ay kumislap ng kakaibang liwanag. Sa katunayan, sino ang handang mamatay kung mabubuhay sila? Kahit na nalampasan na ito ng matandang punong guro, nakaramdam pa rin siya ng pag-asa nang makita ang pag-asa. Terence, mahihirapan ka bang tretuhin ako? Hindi ba mag-aaksaya iyon ng maraming enerhiya? Ito ay tiyak na isang pag-aaksaya ng enerhiya, ngunit hindi ito magiging masyadong mahirap. Ngumiti si Terence at umiling. Shall we start now? Magagawa natin ito ngayon. Paano ko kailangang makipagtulungan sa iyo? Mabilis na tanong ni matandang principal. Wala kang kailangang gawin. Ngumiti si Terence at kinuha muli ang palso ng Dean. Sinimulan niyang iikot ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery at nagsimulang ayusin ang mga Meridian ng Dean. Ang bilis ng ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay hindi maihahambing sa nakaraan, kaya't ang oras na ginugol ni Terence para gumaling ay mas maikli kaysa kay Boss Bale. Kahit sino ay maaaring makakita na ang mukha ng Dean ay wala pa ring buhay sa isang sandali, ngunit sa susunod na sandali ay puno ito ng buhay. Ang mga pagbabagong sumunod ay nakikita ng hubad na mata. Ang mga Meridian ng matandang punong guro ay gumaling, at ang kanyang mga organo ay nanambalik ang kanilang sigla. Katulad ng Granny Son, ipinakita niya agad ang kagandahan ng kanyang kabataan. Ganun din sa matandang principal. Ang kanyang balat ay tuyo at kulubot, ngunit pagkatapos ng paggamot ni Terence, ang mga kulubot sa kanyang mukha ay unti-unting bumababa, at siya ay nagkaroon ng maliwanag at malinis na balat ng isang kabataang babae. Ang matandang punong guro ay isang magsasaka at palaging inaalagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos lamang niyang masugitan ay tumanda na siya. Bagamat nasa early 40s pa lang siya, parang nasa 60s or 70s na siya. Gayunpaman, unti-unti siyang nagiging mas bata. 60 taong gulang, 50 taong gulang, 40 taong gulang, 30 taong gulang. Ang mukha ng Dean ay bumabate siya ay talagang 40 taong gulang, at kung siya ay bumalik sa kanyang estado ng kanyang practitioner, siya ay tumingin sa paligid ng 30 taong gulang. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging isang mystic o kahit isang earth class. 3,225. Bagamat bumabate na ang punong guro, lahat ay nasa sabik dahil ito ay isang himala. Naikuyom ni Akira ang kanyang kamao, alam niyang magiging maayos ang principal sa pagkakataong ito. Ngayon niya lang na-realize na napakaganda pala ng principal noong bata pa siya. Gayunpaman, ang mga mata ni Zyrene ay napuno ng hindi paniniwala at pagkabigla, at ang ekspresyong ito ay lalong tumitindi. Gusto niyang sumigaw, ngunit natatakot siyang makagambala sa paggamot ni Terence. Pinipigilan lang niya ang excitement at gulat sa puso at titigan ang mukha ng Dean. Si Sheena ay hindi rin makapaniwala. Tumingin siya sa lumang patio, pagkatapos ay kay Zyrene. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya. Hindi alam ng matandang principal na nagbago na ang itsura niya. Ang tanging naramdaman niya ay ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sira at nasirang Meridian ay bumabawi sa napakabilis na bilis. Nagulat ang Dean sa pagbawi. Hindi niya inasahan na si Terence ay may ganoong mahiwagang kakayahan.
Bagamat pinagamot ni Terence si Akira noon, hindi ito masyadong inisip ng Dean. Pagkatapos ng lahat, nasugatan lang si Akira, hindi tulad ng mga dati niyang pinsala. Phew! Sa wakas, nagpakawala ng mahabang hininga si Terence at bumaling sa Dean, tapos na, all president. Subukan ito. Ngayong naayos na ang iyong mga meridian, ano ang iyong lakas noon? Ganyan ka lang nakabawi. Medyo nagulat si Dean. Pakiramdam niya ay ganap na gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit ang mga salita ni Terence ang gumising sa kanya mula sa isang panaginip. Napagtanto niya na hindi ito panaginip, ngunit katotohanan. Oo, pwede bang pakicheck? Tumango si Terence. Ang Dean ay nasa sabik, hindi na kailangang suriin. Nararamdaman ko ito ako ay isang klase ng Earth class bago ako nasaktan. Ngunit ngayon ay gintong klase lang ako. Kahit mabawi ang meridian ko, ang pinakamataas na level na maaabot ko ngayon ay Golden Class Late Phase Peak. Sa edad at talento ko, not to mention pagbalik sa Earth Class, kahit si Mystic ay magiging napakahirap. Sa puntong ito, ang matandang punong guro ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Kung walang suporta ng mga makalangit na material at makalupang kayamanan, imposibleng bumalik ako sa dati kong pinakamataas na estado. Hehe, dahil ganyan ang kaso, tutulungan kitang makabawi ng lakas habang ako. Ngumiti si Terence at kinuha muli ang palso ng Dean. Ang Terence ngayon ay hindi na kailangang itago ang mga bagay na ito kung mas ipinakita niya ang kanyang lakas, mas natatakot ang kanyang mga kalaban sa kanya. Siyempre, kapag nalaman nilang hindi ganoon kalakas si Terence, wala siyang dapat itago, at papatayin pa rin nila siya. Malamang na matagal na itong gustong gawin ni na Harry at Jerwin, at si Leandro ay nagmamasid sa kanila na parang tigre na nakatingin sa biktima nito. Hindi naisip ng tatlo niyang kalaban na makipag-ayos sa kanya. Para naman kay Irving, hindi na siya banta. Isa lang siyang asong gala. Kaya't hindi talaga inisip ni Terence na ilantad ang kanyang mga espesyal na kakayahan. Bawiin mo ang lakas ko. Bahagyang natigilan at nabigla ang matandang prinsipal. Oo. Tumango si Terence, ngunit nang tumingin siya sa Dean, sumimangot siya. Bakit parang pamilyar ang matandang prinsipal? Saan niya ito nakita noon? Hindi naman sa kamukha niya ang matandang prinsipal. Kung tutuusin, ang kasalukuyang hitsura ng matandang prinsipal ay ganap na naiiba sa dating punong guro. Katulad ng Granny Sullivan noon at ngayon, wala man lang pagkukumpara. Kahit na ang mga taong pamilyar sa kanya ay hindi masabi na siya ay ang parehong tao. Nanay. Hindi na napigilan ni Zyrene dahil gulat na gulat pa rin si Terence. Ang salitang nanay ay lumabas sa kanyang bibig, at ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang magandang mukha na parang kwintas. Ang biglaang pagtawag ni Zyrene sa nanay ay nagpatulala sa lahat sa eksena. Sina Akira, Sheena, at Terence ay natigilan lahat. Gayunpaman, may nahulaan na si Sheena, kaya hindi siya ganoon kalmado. Si Akira, sa kabilang banda, ay tumingin kay Zyrene na hindi makapaniwala. She then looked at the Dean, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Si Terence naman ay nakasimangot. Akala niya ay may kamukha ang Dean noon, ngunit ngayong tumingin siya kay Zyrene, napagtanto niya na ang Dean ay ang mature na bersyon ng Zyrene. Masyado silang magkapareho. Ang kanyang mukha at mga tampok ay eksaktong pareho. Hindi kaya ang principal ay ang ina ni Zyrene? Naramdaman ni Terence na napaka-posible sa sandaling naisip niya ito. Ang ina ni Zyrene ay nasugatan noong siya ay bata pa, at siya ay nawala. Ang principal ay nasugatan noong siya ay bata pa, at siya ay nagtago sa isang ampunan sa ilalim ng ibang pangalan. Ang dalawang taong ito ay may maraming pagkakatulad, at ngayon ay tila sila ay iisang tao. Nanginig ang katawan ng principal, hindi niya alam kung paano siya nakilala ni Zyrene. Tama ang hula ni Terence, ang principal ay ang ina ni Zyrene, ang dating kasintahan ni Timothy, na binugbog ni Julie at ng pamilya Dorian, at ngayon ay tumatakbo. Bagamat hiwalay na siya sa kanyang anak, hindi siya naglakas loob na hanapin siya ng hayag kung sakaling mapansin siya ng pamilya Dorian.
Kaya, nagbukas siya ng bahay ampunan, umaasang mahanap si Zyrene sa mga ulila. Siyempre, nakakadismaya ang resulta. Sa malawak na dagat ng mga tao, paanong napakadaling makilala. Higit pa rito, mayroong higit sa isang pagkaulila, at ang matandang punong guro ay hindi mahanap ang kanyang anak na babae sa huli. Hanggang isang araw, ang matandang principal ay biglang nakakita ng isang artikulo tungkol sa sikat na bituin na si Zyrene sa pahayagan, at hindi niya napigil ang mapaluha. Dahil anak niya si Zyrene. Si Timothy ang nagbigay sa kanya ng pangalang ito. Ang tunay na pangalan ni Zyrene ay Zyrene Fane, at ang apelyido na Mom ay ang apelyido ng matandang principal. Siyempre, walang ibig sabihin ang pangalan ng sigurado ng principal ay ang mukha ni Zyrene ay eksaktong kapareho noong bata pa siya. Siya ay 100% sigurado na si Zyrene ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Gayunpaman, kahit na malaman ito, ang Dean ay hindi nang ahas na kontaken si Zyrene at kilalanin siya. Ito ay dahil alam niya na si Julie ay isang taong seloso. Noon, pinangunahan niya ang 4 na dakilang Diyos na tagapag-alaga ng kanyang kapatid na hominin si Gian, Hanzo, Cardo, at Sam, na halos patayin siya. Kahit sino sa 4 na taong ito ay maaaring pumatay sa kanya. Kung hindi sumugod si Timothy para protektahan siya, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, nawawala si Zyrene. Si Timothy ay tiyak na lihim na pinrotektahan at pinalaki siya pagkatapos ng insidente. Natuwa ang matandang principal na malaman na si Timothy ay isang tapat na tao. Hanggat nakikita niya na ang kanyang anak na babae ay maayos, siya ay magiging kalmado. 3,226. Sa katunayan, walang nakakaalam na ang dahilan kung bakit naging bida si Zyrene ay upang mahanap ang kanyang ina. Hindi niya alam ang totoo sa nangyari noon. Inaasahan niya na ang kanyang madalas na pagpapakita ay hahayaan ang kanyang ina na makita siya at isang araw, hahanapin siya ng kanyang ina. Kaya naman, nang malaman ng principal na si Zyrene ay pupunta sa orphanage para sa isang charity performance, siya ay parehong nasa sabik at nag-aalala. Natatakot siya na ang pakikipag-ugnayan kay Zyrene ay hindi lamang magdudulot sa kanya ng pinsala, kundi pati na rin kay Zyrene at sa orphanage. Hahayaan ba ng selos na babaeng iyon si Zyrene? Hahayaan ba nila siya? Sa oras na iyon, ang mga bata sa ampunan ay maaaring madamay. Bagamat ang orihinal na intensyon ng principal ay hanapin si Zyrene, pagkaraan ng maraming taon, naibigan niya ang mga bata sa ampunan. Natatakot siya na ang mga batang ito ay makatagpo ng panganib at problema. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay nakilala pa rin siya ni Zyrene. Miss Mon, anong sinasabi mo? Ang nanay mo ba? Nandito. Nagkunwaring kalmado ang matandang principal habang nagtatanong. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao, kaya nagtanong siya ng may pag-asa sa puso. Mistress. Si Sanford, na nakatayo sa pintuan, ay mabilis na lumapit at yumuko. Natagpuan kita sa wakas. Ered Triad. Alam ng matandang principal na hindi na niya ito may tatago. Kilala niya si Sanford. Noong nakipag-date siya kay Timothy noon, si Sanford ang kanyang tagasunod. Gayunpaman, ipinanganak siya sa angkan ng magnanakaw, at minamaliit ng pamilya Fane ang isang maliit na batang babae tulad niya na nagnakaw lamang. Bilang karagdagan, ang panganay na anak ng pamilya Fane ay tumakas mula sa kasal, kaya ang isang tao sa pamilya Fane ay kailangang magpakasal sa pamilya Dorian. Kung hindi, aakitin nito ang paghihiganti ng pamilya Dorian. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Fane ang nakiusap sa pamilya Dorian para sa isang alyansa sa kasal, ngunit ngayon ang pamilyang Fane ay tumakas mula sa kasal. Nasaan ang mukha ng pamilya Dorian? Upang mapawi ang galit ng pamilya Dorian, tiyak na aaminin ng pamilyang Fane ang kasal, kaya pinalitan ni Timothy ang kanyang nakatatandang kapatid at nagpakasal kay Julie Dorian. Si Timothy ay isang mabuting tao na may mahinang personalidad, kaya hindi niya maitanggi ang pag-asa na tingin ng kanyang ama. Matapos makita ni Julie Dorian mula sa pamilya Dorian ang mga larawan ng iba pang miyembro ng pamilya Fane, pinili din niya si Timothy.
Pakiramdam niya ay mas matikas si Timothy at hindi tulad ni Orland na palihim at palihim, kaya nagpa siya ang pamilya Dorian na hayaan si Dorian Julie na pakasalan si Timothy. Sa ganitong mga kalagayan, si Timothy ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang mahirap na desisyon na pakasalan si Julie. Talagang naiintindihan ng matandang prinsipal ang sitwasyon ni Timothy. Alam niya na imposible para sa kanya na opisyal na magpakasal sa pamilya Fane sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit maaari pa rin siyang maging asawa nito. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng paglilinang, karaniwan na ang magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, ngunit hindi niya inaasahan na si Julie ay isang taong seloso, na magdadala ng mga taong pumatay sa kanya at kay Zyrene. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, parang kahapon lang nang sa wakas ay kinilala ng matandang prinsipal ang kanyang pagkakakilanlan matapos makita si Sanford. Medyo na-curious lang siya, paano mo ako nakilala, tigang na triad. Ikaw at si Zyrene. Hindi dapat ako kilala, di ba? Mistress. Tingnan mo ang mukha mo. Natigilan si Sanford. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit itatanong ito ng matandang prinsipal. Nakilala rin niya ang matandang prinsipal bilang kasintahan ni Timothy mula sa pagbabago ng mukha nito. Natigilan ang matandang prinsipal nang marinig ang mga salita ni Sanford. Napalingon siya sa salamin sa kwarto at natulala. Hindi ba't ganito ang itsura niya noong bata pa siya? Hindi nakakagulat na makilala siya ni Zyrene at Sanford. Masyado na siyang katulad ni Zyrene ngayon. Hindi napigilan ng matandang prinsipal na mapabuntong hininga sa sarili. Parang wala siyang choice kundi umamin. Dahil hindi na niya ito maitago, sumambulat ang matagal ng tinatagong pag-iisip ng matandang prinsipal. Niyakap niya si Zyrene at umiyak, Zyrene. Anak ko. Hindi na napigilan ni Zyrene ang sarili na umiyak nang umamin ang prinsipal. Niyakap niya ang prinsipal at umiyak. Sina Terence, Akira, Sheena, at Sanford ay tahimik na tumayo. Masyadong malaki ang gulat na natanggap nila mula rito, ang prinsipal ay talagang ina ni Zyrene. Pagkatapos ng pagiyak ni Zyrene at ng prinsipal ay napabuntong hininga ang prinsipal at mapait na ngumiti. Zyrene, hindi ka na talaga dapat sumama. Nalantad mo ang iyong pagkatao sa pagdating. Malalantad din ang aking pagkatao. Hindi mo alam kung gaano kasuklam at selos ang babaeng iyon mula sa pamilya Dorian. Hindi na siya makapaghintay na paalisin kami. Kami. Hindi niya katugma. Si Julie ba? Nagulat si Zyrene, nahulaan niya kung ano ang nangyayari ang babaeng ito, si Julie, ang humiwalay sa kanya sa kanyang ina, at binugbog pa nila siya. Kilala mo siya. Nagulat ang din hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Zyrene. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, gumaan ang pakiramdam niya. Si Timothy ang nagpalaki sa iyo, tama ba? Dapat sinabi na sa iyo ito ni Timothy, di ba? Mukhang hindi ka pa tuluyang nalipol ng babaeng Julie na iyon. Hindi. Umiling si Zyrene, I've always been concerned about my father. Si Brother Sanford ay lihim na ipinadala ng aking ama upang protektahan ako, at palagi akong lumaki sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngunit nalaman ko lamang ito kamakailan dahil inatake ako ni Julie. Ano? Inatake ka ba niya? Nagulat ang matandang prinsipal, pagkatapos ng maraming taon, ayaw mo pa rin kaming paalisin. Buntong hininga, ngunit ano ang dapat kong gawin? Sa puntong ito, ang matandang punong guro ay tila nakagawa ng napakalaking desisyon. Sinabi niya, Terence, iiwan ko na si Akira sa pangangalaga mo mula ngayon. Gusto kong bumalik at hanapin si Julie. Hanggat mamatay ako, magiging ligtas ang orphanage. Para naman kay Zyrene sis, sa ilalim ng proteksyon ng Celestial Kilin, hindi siya dapat malagay sa malaking panganib. Dahil walang nangyari sa lahat ng mga taon na ito, ako lang ang target ni Dorian. Naunawaan ng punong guro na gusto niyang gamitin ang kanyang kamatayan para ipagpalit si Zyrene at ang kaligtasan ng ampunan. Bakit? Pinoprotektahan tayo ni Terence, hindi tayo dapat matakot. Zyrene, hindi mo alam ito, ngunit ang pamilya Dorian ay isang sinaunang pamilya, at ang pinakamakapangyarihan doon.
Hindi lang ang dalawang malalaking kapatid ni Julie, ngunit ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki, si James, ay nasa Sky Class late phase peak na. Isa siyang overlord sa mundo ng practitioning. Hindi alam ng Dean ang kaugnayan ni Terence sa sinaunang sekta. Pagkatapos ng lahat, wala siyang anumang pinagmumulan ng impormasyon, at hindi pa nakikipag-ugnayan si Akira kay Terence kamakailan, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. 3,227. Kaya't nagpatuloy siya, huwag na nating pag-usapan iyon. May 4 na makapangyarihang elder sa ilalim ng kuya ni Julie, si Geoff. Sila ay tinatawag na 4 na kung Jien, Hanzo, Cardo, at Sam. Lahat sila ay Sky Class Masters. Wala tayong laban sa kanila. Paf! Biglang tumawa si Sanford nang marinig niya ang mga pangalan ng 4 na dakilang Guardian Warriors at Eastern Silver Star. Talagang malas ang pamilya Dorian. Ang mga walang awa na taong ito ay patay na lahat. Ito na siguro ang kabayaran nila sa ginawa nila sa kanilang ina at kay Zyrene. Ered Triad, anong tinatawa-tawa mo? Kumunat ang noo ng matandang babae. Bagamat wala siya sa tabi ni Timothy sa loob ng maraming taon, dati pa rin siyang kasintahan. How dare Sanford laugh at her when he called her mistress? Ered Triad, hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga taong ito, hindi ba? Medyo nagalit ang matandang principal. Mom. Alam ni Zyrene na hindi pinagtatawanan ni Sanford ang Dean, tinatawanan niya ang malas ng pamilya Dorian. Mabilis niyang ipinaliwanag, hindi ka tinatawanan ni Kuya Sanford. Natatawa ako sa pamilya Dorian. Tinatawanan ng pamilya Dorian. Saglit na natigilan ang matandang principal bago nagkunot ang kanyang mga kilay. Ered Triad, what's the meaning of this? Mom! Yung mga kausap mo. Patay na silang lahat. Mabilis na paliwanag ni Zyrene. Patay. Anong patay? Zyrene, sabi mo patay na ang pamilya Dorian. Nanlaki ang mga mata ng Dean habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zyrene. Paano kaya siya namatay? Bagamat wala siyang anumang agarang mapagkukunan ng impormasyon, maaari pa rin niyang malaman ang mga balita tungkol sa pamilya Dorian mula sa ilang maliliit na channel paminsan-minsan. Ang pamilya Dorian ay parang araw sa langit. Paano namatay ang mga taong ito? James, Jien, Hanzo, Cardo, at Sam. Nandito silang lahat para patayin ako, ngunit si Terence. Pinatay silang lahat. Inisip ito ni Zyrene at medyo hindi ka panipaniwala. Ang sino man sa mga walang awa na taong ito ay magiging isang bangungot para sa kanya at sa kanyang ina, ngunit pinatay sila ni Terence na parang nangangatay ng manok at baka. Pinatay niya ang isa kung dumating ang isa, at 2 kung dumating ang 2, pinatay niya ang isang pares. Maging si Julie ay kailangang humingi ng awa kay Terence sa pamamagitan ni Shalom. Ang pamilyang Dorian ay nawala rin ng walang bakas, at wala man lang gumagalaw. Terence. Ikaw ay isang practitioner ng makalangit na landas. Nagulat ang Dean. Eastern Silver Star ay Sky Class late phase peak, isa sa mga nangungunang practitioner sa mundo ng practitioning. Kung kaya siyang patayin ni Terence, gaano siya kalakas? Hindi kaya siya ay isang makalangit na landas na dalubhasa? Hindi. Mapait na ngumiti si Terence, Kuya Fane, bakit hindi mo sabihin? Tumango si Sanford at sinabi sa Dean ang tungkol sa kakayahan ni Terence na labanan ang mga kaaway na mas mataas sa kanyang antas, pati na rin ang Julie ng pamilya Fane na nagpadala ng mga tao upang patayin si Zyrene. Habang nakikinig ang matandang principal, lalo siyang nasasabik. Hindi niya inaasahan na papatayin ng pamilyang Dorian ang bawat isa sa kanila, hindi lamang ng ahas na gumawa ng ingay, ngunit si Julie ay humingi pa ng awa kay Terence sa pamamagitan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay sa wakas ay maiangat na niya ang kanyang ulo. Talagang mayroong isang bundok na mas mataas kaysa sa dati. Ang mga taong ito ay wala sa harap ni Terence, kung tutuusin. So, tapos na ang krisis nila ni Zyrene. Dahil dito ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sa wakas, maayos na siya. Naghiwalay ang madilim na ulap upang ipakita ang maaliwalas na kalangitan, at sa wakas ay makikita na siya sa dati niyang pagkakakilanlan. Terence.
Salamat, hindi lang ikaw ang benefactor ng orphanage, ikaw din ang benefactor ng pamilya namin. Thank you. Tumingin ang din kay Terence at same time na sinabi. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Dahil man sa iyo Akira o Zyrene, hindi kita pwedeng iwan. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, hindi talaga nag-abala, ngayon, tutulungan kitang mabawi ang iyong lakas. Sige. Kung gayon ano ang dapat kong gawin ngayon? Mabilis na tumango ang matandang principal. Gamitin mo lang ang iyong cultivation method at chant, leave the rest to me. Sabi ni Terence. Ngayon. Sige. Tumugon ang din at nagsimulang i-channel ang sining ng kanyang practitioner na ramdaman niya ang tuloy-tuloy na daloy ng purong enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga meridian mula sa kung saan siya hawak ni Terence. Laking gulat ng din, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Mabilis siyang nagpatuloy sa kanyang pagsasanay at hindi nagtagal, napagtanto niya na ang kanyang lakas ay umabot na sa peak plate phase ng Golden Class. Dati ng Earth Class ang din, kaya walang kahit anong level na hadlang hanggat mayroon siyang sapat na chi, natural siyang makakapag-level up sa lahat ng paraan, kaya mas madali para sa kanya na makalusot mula sa Golden Class late phase peak hanggang sa Mystic early phase kaysa sa iba pang practitioner. Sa harap ni Zyrene, China, at Sanford, hindi man lang sinubukan ni Terence na itago ang katotohanan na gusto niyang i-level up ang din. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Akira ay puno ng hinala. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na si Terence ay maaaring mag-level up ng isang tao, ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit naisip niya ang oras sa libingan. Noong mga panahong iyon, ang lalaking magnanakaw ay tila may kakayahang mag-level up sa iba. Kahit papaano, ang babaeng magnanakaw at ang kanyang tagasunod ay tila biglang tumaas sa sinaunang puntod. Ngunit hindi siya masyadong sigurado, kaya ang ideya lang ang pumasok sa kanyang isipan. Si Sanford, sa kabilang banda, ay may kaunting pag-unawa kay Terence noon. Alam niyang mabilis na nag-level up si Terence, at gayon din ang kanyang mga tagasunod. Gayunpaman, hindi masyadong pamilyar si Sanford kay Terence, kaya hindi siya masyadong nagtanong. Tila si Terence ang nag-level up sa kanyang mga tagasunod. Sa isiping iyon, medyo naiingit si Sanford. Matutulungan talaga ni Terence ang mga tao na madagdagan ang kanilang lakas. Ilang iba pang superpower mayroon si Terence. Ang magagandang mata ni Sheena ay napuno din ng pagkabigla. Alam niya ang tungkol sa mga practitioner at kung gaano kahirap ang mag-level up, ngunit tila hindi ito naging problema para kay Terence. Hindi nagtagal, ang lakas ng din ay tumaas mula sa gininto ang klase hanggang sa Earth Class. Kahit na lumampas sa orihinal na lakas ng din, na nasa unang bahagi ng Earth Class. Nagulat ang din nang malaman na ang kanyang lakas ay nalampasan na ang unang yugto ng Earth Class, at umaangat hanggang sa tuktok ng huling yugto ng Earth Class bago huminto. Si Terence ay direktang sumipsip ng enerhiya mula sa espasyo, kaya hindi niya naubos ang alinman sa kanyang sariling enerhiya. Hindi siya nakaramdam ng pagod kahit na tinulungan ang din na maabot ang Earth Class late phase peak. Binawi lang niya ang kanyang kamay sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat at ngumiti, din, ngayong Earth Class late phase peak ka na, hindi ka na magagawa ng mga normal na practitioner ng gulo. Pero mapayapa na ang pamilya Dorian ngayon, sa tingin ko ay hindi kanila guguluhin. I think Eastern Sea City ang kanilang bangungot at ipinagbabawal na lugar. 3,228. Talaga. Nag-level up ba talaga ako? Earth Class late phase peak ako. Naramdaman ng din na naabot niya ang Earth Class late phase peak, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagparamdam pa rin sa kanya na siya ay nasa panaginip. Ang nararanasan niya sa sandaling ito ay nagpabagsak sa kanyang mga dekada ng pangunawa. Kahit na sa isang sinaunang sekta, hindi dapat may isang taong kasing kakayahan ni Terence, di ba? Hindi lamang nito maaayos ang mga nasirang meridian ng iba, ngunit makakatulong din ito sa iba na madagdagan ang kanilang lakas. Siyempre, hindi lang iyon ang kakayahan ni Terence na patayin ang Sky Class late phase peak sa loob ng ilang segundo ay isang bagay na hindi man lang inaasahan ng ibang practitioner na makamit. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng matandang prinsipal na mapabuntong hininga.
Ang kanyang alagad at anak na babae ay talagang mapalad na nakilala ang gayong mahiwagang master. Kung hindi dahil kay Terence, ang orphanage ay nawasak na ni Irving. Ikaw Akira ay maaaring magkaroon ng isang mapanganib na trabaho tulad ng tomb raiding, at siya ay maaaring namatay na sa mga bitag ng Nichu. At ganoon din ang kanyang anak na si Zyrene, malamang ay pinatay na siya ng pamilya Dorian. Ngunit kasama si Terence dito, lahat ay iba. Si Terence ay tulad ng kanyang tagapagligtas, iniligtas ang kanyang anak at disipulo. Ito ang dalawang pinakamahalagang tao sa Dean. Master, isa ka na talagang Earth-class late phase pick ngayon. Nainggit si Akira. Akira, hindi ba sinabi ng kapatid mo na bibigyan kanya ng ancestral mantra? Hindi mo kailangang mag-alala. Tumingin si Terence sa mukha ni Akira at ngumiti, binigay ba niya ito sa iyo? Nasa hidden house ka, pero hindi magandang mag-resign na lang. Naghahanap siya ng pagkakataon. Sabi ni Akira. How's you? Dati takot si Terence sa kanila, pero ngayon, wala na sila sa kanya. Sa kanyang tunay na lakas, madali niyang sirain ang mga ito, ngunit sila ay may kaugnayan sa makalangit na elixir sect, at ayaw niyang gawing mahirap ang mga bagay. Kung tutuusin, maraming beses na siyang natulungan ng makalangit na silkworm transformation. Hindi talaga alam ni Terence kung ang makalangit na silkworm na pagbabago ay isa sa kanya o isang kaaway. Salamat, Terence. Akala ko hindi na ako mabubuhay ng higit sa 2 taon. Hindi ko akalain na hindi lang ako naka-recover sa mga sugat ko, lalo pang lumakas ang lakas ko, sincere na sabi ng matandang principal. Walang problema. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay, Dean, ngayon lang kayo magkakilala ni Zyrene, dapat marami kayong gustong sabihin, di ba? Bakit hindi mo muna kausapin si Zyrene sis, isasama ko si Akira para bumili ng damit. Mabuti rin. Pwede mo namang dalhin si Akira doon. Tumango ang Dean. Maganda ang impresyon niya kay Terence, kaya pinaalalahanan niya si Akira, Akira, huwag laging mukhang malungkot. Maging masaya. Oo. Guro. Hindi na kailangang makinig ni Akira sa ibang tao, ngunit nagmamalasakit siya sa mga salita ng Dean. Tumango siya at sinabi kay Terence, kung gayon. Tara na. Ito ang napagkasunduan niya noon, at hindi niya ito maaaring tanggihan ngayon. Tumingin si Terence kay Sheena at nagtanong, gusto mo bang sumama, Sheena? Hindi ako pupunta, ako mismo ang pupunta sa auditorium at stadium. Sabi ni Sheena. Sige, tawagan mo ako sa telepono kung may kailangan ka. Sabi ni Terence habang naghahanda na umalis kasama si Akira. Tumingin si Zyrene kay Terence na may komplikadong ekspresyon. Ito ay isang lalaki na tumulong sa kanya ng maraming beses, siya ay lubos na nagpapasalamat. Noong nakaraan, nagpapasalamat lang siya kay Terence, ngunit sa trauma mula sa kanyang pagkabata, hindi niya naisip ang tungkol sa pag-ibig o anumang bagay na tulad nito. Ngayong natagpuan na niya ang kanyang ina, sa wakas ay mabitawan na niya ang bato sa kanyang puso at ilabas ang lahat ng damdaming pinipigilan niya sa loob ng maraming taon. Bigla niyang napagtanto na medyo naantig siya kay Terence. Oo, si Zyrene ay isang normal na babae din. Paulit-ulit na iniligtas ni Terence ang dalaga sa pagkabalisa, at tinulungan pa siyang mahanap ang kanyang ina. Bagamat nagkataon lang, pinagaling ni Terence ang mga sugat ng kanyang ina at nadagdagan pa ang kanyang lakas. Hindi maiwasan ni Zyrene na magpasalamat. Gayunpaman, napagtanto ni Zyrene na tretuhin ni Terence si Akira sa isang espesyal na paraan. Nagustuhan ba ni Terence si Akira? Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Zyrene na umatras. Si Terence ay nagkaroon ng iba pang mga kasintahan, wala siyang pakialam, ngunit si Akira ay disipulo ng kanyang ina. Sinusubukan niyang nakawin ang lalaki ng alagad ng kanyang ina. Bahagyang umiling si Zyrene, pansamantalang pinipigilan ang emosyon sa kanyang puso, at nagsimulang kausapin ang prinsipal tungkol sa mga nangyari pagkatapos nilang maghiwalay. Inilabas ni Terence si Akira sa ampunan. Habang nasa daan, tahimik si Akira. Alam ni Terence kung ano ang iniisip niya at hindi niya maiwasang maging nakakatawa, nagmamaneho ba tayo o naglalakad? Anything is fine. Akira was a little distracted.
Mula sa kanyang pananaw, ang kanyang relasyon kay Terence ay malamang na magiging komplikado sa hinaharap. Parami ng parami ang kanyang natatanggap ng mga regalo mula sa kanya, at ngayon pa lang siya nagbigay ng pahiwatig kay Terence, seryoso ba niya ito? Tapos lakad na tayo, lakad-lakad na lang. Matagal nang hindi nakakalakad si Terence sa mga kalye tulad nito. Sa paglipas ng panahon, halos 1 taon na siya sa Starfield at Stonegate. Naging abala rin siya sa kanyang pag-eensayo at mga bagay-bagay sa kumpanya, at matagal nang hindi lumalabas sa mga lansangan. Sa muling pagbabalik sa Starfield, si Terence ay napuno ng emosyon, hindi niya maiwasang isipin ang unang pagkakataon na nakilala niya sina Melissa, Cheryl, at Yasi. Naglakad si Terence sa harap, at si Akira ay sumunod sa likod na parang isang punching bag. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit walang sinabi si Terence. Hindi alam ni Akira ang ibig sabihin ni Terence. Kinabahan na si Akira, at ngayong walang sinabi si Terence, hindi na siya makapaghintay. Hey! Terence, kung gusto mo ako. Para maging manliligaw mo, sabihin mo lang sa akin, papayag ako. Matagal na nag-alinlangan si Akira bago sinabing, alam ko na sa iyong paningin, baka masama akong babae. Napakaraming pera ang kinuha ko sa iyo, ngunit hindi kita binigyan ng malinaw na sagot, na para kang isang malaki at mayaman na tao. Actually, sa puso ko, nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Hindi ako nag-oo sa iyo dahil mayroon na akong isang taong gusto ko, ngunit iniligtas mo ang aking Panginoon at buong puso mong tinulungan ang ampunan. Gaano man ako kasama, hindi ko nahahayaang tumagal pa ito. Sinabi ito ni Akira ng may determinasyon. Pagkatapos ng lahat, pakiramdam niya ay hindi patas ang ginawa niya kay Terence. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Tungkol naman sa pag-ibig niya sa lalaking magnanakaw, may pagpapatuloy lang niya ito sa susunod niyang buhay. Para sa ampunan, para sa din, handa siyang talikuran siya. Ano ang sinabi mo? May iniisip si Terence at hindi pinapansin, kaya hindi niya narinig ang sinabi nito. 3,229. Ikaw. Sa wakas ay nakapagdesisyon na si Akira at sinabi ito, ngunit ang lalaking ito ay tila walang pakialam. Talaga bang hindi niya narinig, o narinig niya at sadyang pinaglalaroan siya? Akira, you have to take care of your image now. Siyempre, hindi kita hihilingin na magsuot ng mamahaling damit. Simpleng damit lang ang gagawin. Hindi nagtanong si Terence kung ano ang sinabi ni Akira at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa sarili. Oh! Ikaw Akira ay walang lakas ng loob na ulitin ang sinabi niya. Pinapapak niya ang kanyang mga paa sa galit at naisip, hindi mo ito maririnig sa iyong sarili, kaya huwag mo akong sisihin. Pupunta lang ako at magkakagusto sa lalaking magnanakaw. Kung gusto mong maging sip-sip, gawin mo ang gusto mo. Nakahanap na ng dahilan si Akira para ipagpatuloy ang pagiging masama. Sino ang nagsabi kay Terence na huwag marinig? Dinala ni Terence si Akira sa shopping street, ngunit hindi sila pumunta sa mga mamahaling shopping mall. Pumunta sila sa night market. Ang mga damit doon ay medyo maganda, ngunit hindi ito mahal. Dinala niya si Akira sa isang stall at pipili na sana ng damit para sa kanya nang tumingin sa kanya ang may-ari ng stall at sinabing, Kuya, nandito ka na naman. Napakurap si Terence. Ito ba ay isang karaniwang taktika na ginagamit ng tindahang ito? Kaya naman, hindi niya ito masyadong pinansin. Kung tutuusin, maraming hotel ang ganito. Halatang first time pa lang, pero sabi ng waiter nandito na naman siya. Isa rin itong taktika sa marketing. Sabi ko kuya nakalimutan mo na ba ako? Nakita ng may-ari ng stall na hindi sumagot si Terence, ngunit nagpatuloy, nakalimutan mo. Bumili ka ba ng damit sa akin noong nakaraang taon? Ako. Bumili ako ng damit sa iyo kanina. Itinuro ni Terence ang kanyang sarili, natigilan. Yup. Nakalimutan mo ba? Sabi mo sabay pa tayong nagkarga ng mga paninda noong nakaraang taon. Sa matandang Zhang. Sabi mo may stall ka dati sa night market malapit sa tulay. Ang may-ari ng stall ay tumanggo sa kanyang ulo ng tiyak. Sinabi mo pa sa akin na ang hipag na babae ay malapit ng manganak.
Boss, nagkamali ka ba ng tao? Talagang hindi maalala ni Terence ang anumang pakikipag-ugnayan niya sa may-ari ng stall ng Night Market Street na ito. At saka, kailan nagtayo si Terence ng stall malapit sa tulay? Paano ito posible? Nainis din ang may-ari ng stall sa pag-practice ng stall niya buong araw. Sa wakas ay nakilala niya ang isang kakilala at nais na makipag-chat sa kanya upang maibsan ang kanyang pagkabagot, kaya patuloy niyang sinabi, nakalimutan mo na ba na may isang magandang babae na naka-school uniform sa tabi natin? Sabi niya galing siya sa Food Street. Isang stall sa Merienda Street. Lalong naguluhan si Terence. Oo, siya ay isang magandang babae. Tinanong ko sa paligid, at ang kanyang pangalan ay Josephine, ang kagandahan ng paaralan ng unang paaralan ng Starfield. Nako, hindi mo siya makikilala kahit sabihin ko sa'yo. Ibig kong sabihin, hindi mo pa rin maalala. Patuloy ang pagmamaktol ng may-ari ng stall. Josephine. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang marinig niya ang pangalan. Parang may nasaksak sa kanyang alaala, at lumitaw ang ilang pira-pirasong imahe. Parang siya nga ay nakasquatting sa harap ng stall na ito at nakikipagtawaran sa may-ari ng stall, at talagang may isang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Ngunit ang kanyang impresyon ay napakalabo. Hindi niya matindaan ang hitsura ng dalaga, at hindi rin siya sigurado kung tumatawad ba talaga siya. Isa lamang itong fragment ng memorya, ngunit pinabilis nito ang paghinga ni Terence. Siya talagang pumunta dito. May sinabi ba talaga siya sa may-ari ng stall na ito? Gayunpaman, paanong hindi niya maalala? At, si Josephine ang kagandahan ng paaralan sa unang paaralan ng Starfield. Siya ay mula sa unang paaralan ng Starfield. Bakit hindi niya naalala ang isang batang babae na tinatawag na Josephine? Nawala ba ang isang bahagi ng kanyang alaala, o talagang nagkamali ang may-ari ng stall? Hindi na sigurado si Terence. Kung tutuusin, wala namang ibig sabihin ang fragment na iyon ng isang alaalang nag-flash sa isip niya. Ito ay dahil, ayon sa isang survey, maraming mga tao, sa isang kakaibang lugar na hindi pa nila napuntahan, kung minsan ay biglang naisip na pumunta dito bago mag-flash sa kanilang isipan. Parang nakita niya ito sa panaginip. Hindi niya alam kung ano ang sanhi ng pakiramdam na ito, ngunit alam niyang nag-e-exist ito. Hindi pa siya sigurado. Si Akira ay nasa gilid at hindi alam ang katotohanan. Akala niya ay sinusubukan ng amo na lumapit sa kanya. Kung tutuusin, alam niyang walang anak si Terence. Paano magkakaroon ng asawa si Terence na mangganganak na? Umiling si Terence, tumayo, at nag-isip ng malalim. Nawala ng memorya. Tila sa isang punto, bigla din siyang magkakaroon ng mga bagay na hindi niya maalala. Ito ay pagkatapos magising mula sa lason ng apoy na si Terence ay nagkaroon ng ganitong pakiramdam. Ito kaya ang side effect ng fire poison. Gayunpaman, para kumpirmahin, tinawagan pa rin ni Terence si Yasi. Shield bro, hindi ka ba pumunta sa orphanage? Bakit niya pinatawag si Yasi? Nasa bahay si Yasi, nakikipag-chat kay Jenny. Mabilis na kinuha ni Yasi. Bagamat lahat ng mga kaaway ni Terence ay nagtatago ngayon, si Yasi ay hindi lumabas at gumawa ng gulo tulad ng dati. Pagkaalis ni Cheryl, tila nag-mature siya ng husto sa isang gabi. Bihira na ulit makita ni Terence ang makulit at masiglang si Yasi. Ang paraan ng pakikitungo niya sa kanya ay hindi nagbago, ngunit nararamdaman ni Terence na nagbago siya. Ngayon. Sige. Tumugon ang din at nagsimulang i-channel ang mga sining ng kanyang practitioner. Naramdaman niya ang walang katapusang daloy ng purong chi na dumadaloy mula sa kamay ni Terence patungo sa kanyang palso. O tama, Yasi, may itatanong ako sa iyo, mayroon bang isang batang babae na tinatawag na Josephine sa mga magagandang paaralan ng Starfield? Tanong ni Terence. Bumilis ang tibok ng puso ni Yasi, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi ba kami ni Cheryl sis ang pinakamagandang babae sa school namin? Ano Josephine? Nako, hindi ko maalala. Nakahinga si Terence matapos marinig iyon.
Malamang na maling tao ang nakuha ng may-ari, o gusto niya mapalapit kay Terence at pabili siya ng kahit ano. Hindi umimik si Terence at random na pumili ng dalawang damit para kay Akira, nagbayad at umalis. Masasabi ng may-ari ng stall na hindi interesado si Terence na makipag-usap sa kanya, maling tao ba ang nakuha niya? Bakit pa magiging clueless si Terence? Hindi umimik si Akira habang pinupulot ang mga damit. Ang pagpili ni Terence na bumili ng mga damit sa night market ay eksaktong gusto ni Akira. 3,230. Kung hindi, hihilingin sana niya kay Terence na ibigay sa kanya ang pera kahit na gusto niyang bilhin ito. Siya na sana mismo ang bumili nito sa night market at kumita ng pera mula kay Terence para tumulong sa orphanage. Masasabi ni Terence na hindi interesado si Akira. Wala na siguro siyang magagawa kung hindi siya makasama. Una, dahil may nagbabayad ng damit niya, at pangalawa, gumaan na ang pakiramdam ng din ngayon, at laking pasasalamat niya rito. Ayaw ni Terence na malungkot si Akira, kaya ngumiti siya. Akira, may gagawin ako. Narito ang 1,000 yuan. Maaari kang maglakad-lakad ng mag-isa. Mauuna na ako. Oh, okay. Hindi inaasahan ni Akira na bigla itong sasabihin ni Terence, ngunit masaya pa rin niyang kinuha ang 1,000 yuan. Kailangan lang niya ng 2 hanggang 300 kway para makabili ng sarili niyang damit, at ang natitirang 7 hanggang 800 ay maaari pa ring gamitin para masubsidize ang orphanage. Siyempre, masaya si Akira. At saka, medyo awkward ang paglalakad kasama si Terence. Hindi alam ni Akira ang sasabihin, ngunit ngayong wala na si Terence, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya inaasahang aalis si Terence ng ganoon kabilis, na wala sa isang kisap mata. Umiling si Akira at nagsimulang maglakad sa night market ng walang patutunguhan. Sa katunayan, si Akira ay bihirang mamili noon. Kahit mag-shopping siya, maghahanap siya ng target na mapagnanakaw niya. Hindi niya naisip na bumili ng kahit ano para sa kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon na namili siya para sa kanyang sariling kapakanan. Beauty, mag-isa ka ba? Kailangan mo ba ng makakasama mo? Si Akira ay naglalakad ng walang patutunguhan nang biglang may narinig na boses sa kanyang pandinig. Tumalon ang kanyang puso, ngunit walang pandidiri sa panunokso. Sa halip, nagkaroon ng pakiramdam ng pagkagulat. Ikaw si Akira ay tumalikod sa kanyang ulo, lalaki na magnanakaw, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Nagsuot ng maskara si Terence, at ito ang tunay na mukha niya noong una niyang nakilala si Akira. May gagawin ako, pero bigla kitang nakita, kaya lumapit ako para kumustahin at tingnan kung kailangan mo ng makakasama. Sabi ni Terence. Sige. Masayang tumango si Akira ngunit nahihiya. Pagkaraang tumango ay bahagyang nadurog ang kanyang puso. Inilapag lang niya ang kanyang mga card sa mesa kasama si Terence at handa na siyang maging mistress nito. Hindi naman maganda kung may gagawin siya sa lalaking magnanakaw ngayon. Akala niya ay buntis siya ng isang babae at palaging kinukuha ang pera ni Terence, ngunit siya ay isang babae ng kanyang salita. Dahil nangako siya kay Terence, hindi mahalaga kung narinig siya ni Terence o hindi siya pumayag. Kailangan niyang tapusin ang mga bagay sa lalaking magnanakaw. Kahit na gustong-gusto niyang mag-shopping kasama ang lalaking magnanakaw, kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Tama, lalaking magnanakaw, may sasabihin ako sa iyo. Ano ito? Natigilan si Terence, nalilito sa seryosong mukha ni Akira. Ako. Sinabi ko na sa iyo dati di ba? May isang lalaki na tinatawag na Terence na nagpopondo sa aming orphanage, at mukhang interesado siya sa akin. Sabi ni Akira pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oh, anong meron? Lalong naguluhan si Terence bakit sasabihin ito ni Akira. Ay, pumayag na maging manliligaw niya. Bagamat tila hindi niya ako narinig ng malinaw noon, sinabi ko iyon. Isa pa, pinagaling niya ang sakit ng matandang prinsipal at tinutulungan niya ako at ang ampunan. Hindi na ako makapagsinungaling sa kanya, kaya ito lang ang tanging paraan para mabayaran siya. Medyo napahiya si Akira at napabuntong hininga, pasensya na, lalaking magnanakaw, we're not meant to be together.
Sa susunod na buhay ko, magiging akin na ako, at makakasama kita. Medyo nagulat si Terence. Hindi niya akalain na mag-iisip ng ganoon si Akira. Ang mga salita ni Akira ay nagparamdam sa kanya ng paumanhin. Sinusubukan niyang ilihim ito noong una, ngunit gusto lang niyang makipaglaro. Ngayon, hindi niya maalis ang katotohanan ito. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Akira na siya ang lalaking magnanakaw, kaya napabuntong hininga na lang siya, Terence. Dapat ko ba siyang kausapin? Walang silbi, parang kakampirin niya ang kapatid ko, at napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Hindi ako naniniwala na may ganoong kagandang bagay sa mundo, nagbibigay ng walang dahilan at hindi humihingi ng kapalit. Kaya, sa tingin ko ay walang kwenta ang pakikipag-usap sa kanya. Walang magawang sabi ni Akira. Hehe, paano mo malalaman na hindi uubra kung hindi mo pa siya nakakausap? Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang pagkiling ni Akira sa kanya. Tapos, sige. Dahil sa tiwala niya sa lalaking magnanakaw, tumango siya, ngunit sa pagkakataong ito, wala na sa kanya ang kaligayahang mayroon siya noon. Mukhang marami siyang iniisip. Gusto ni Terence na makahanap ng angkop na oras para sabihin sa kanya ang lahat, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Samahan lang niya ito at mamasyal sa night market. Sa Fane Residence, kausap ni Orland ang isang tao sa kanyang silid. Ano? Sinasabi mo na hindi lang kayang ayusin ni Terence ang mga meridian ng mga nasugatan, makakatulong din siya sa mga tao na mag-level up. Paano ito posible? Hinawakan ni Orland ang telepono sa kanyang kamay at laking gulat niya. Masyadong nakakagulat ang balitang natanggap niya ngayon ang principal ng orphanage ay ang ina ni Zyrene. Bakit hindi siya pinatay ni Julie at ng kanyang mga tauhan? Siya ay talagang natagpuan. At hindi lang iyon, hindi ba medyo na-overpower ang performance ni Terence? Sa pag-iisip tungkol sa Neil, naalala ni Orland si Neil. Nagsisimula na siyang magsisi ngayon. Kung siya at si Neil ay hindi lumaban kina Terence at Shalom, kung gayon sa relasyon ni na Shalom at Zyrene, hindi dapat masyadong mahirap para kay Terence na tretuhin si Neil, tama ba? Sa oras na iyon, mababawi ni Neil ang kanyang mga meridian at magsimulang magtanim muli, iyon ang pinakamahusay. Ngunit walang silbi ang pagsisisi ngayon, wala nang babalikan. Siya at si Terence ay mortal na magkaaway, at papatayin niya si Terence kung may pagkakataon. Ngunit, iniisip kung paano lalabanan ni Terence ang mga tao na higit sa kanyang antas at papatayin ang Sky-class late phase peak sa ilang segundo, hindi mahalaga kung pagalingin ni Terence ang mga meridian ng mga tao at dagdagan ang kanilang lakas. Medyo manhid si Orland sa mga himala ni Terence. Gayunpaman, ang pinakakapanabik na balita para sa kanya ngayon ay ang matandang principal ng orphanage ay ang matandang kasintahan ni Timothy. Hindi na siya nang ahas na labanan si Terence, ngunit hindi siya sumuko sa laban para sa pinuno ng bahay Fane. Patay na si Neil, at wala nang paraan para sa kanya. Kinailangan niyang kunin ang posisyon ng pinuno ng bahay, kaya nakaisip siya ng isang malupit na ideya, na patayin ang dean ng ampunan. Sa ganitong paraan, madudurog ang puso ni Timothy, at susundan ni Shalom si Timothy sa lungsod ng Starfield. Hanggat nagawa niya ito ng maayos, magagawa niyang manatili sa Starfield magpakailanman sina Timothy at Shalom. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.